Para hindi halata. GP, ang babaw naman no. Bakit ba? Para lang may pag-usapan. Oh. Ay, hindi po ako umiinom ng gamot. Sorry po kayo. Kahit anong gamot po, hindi po ako umiinom. Ang iniinom ko po, alam nyo kung ano iniinom ko? Tubig po. Healing water. Oh. Healing water, meron po kayo nun? Ako lang po meron nun. Pag-usapan naman. Sir, CP ba ang page mo sa FB? Hindi po, Ma'am Mona Nases. Ang page ko po, Go Philippines 2.0 ang page ko sa FB. Alright, pag-usapan naman natin ito. Kalaban ni Speaker Martin sa Tacloban, mga kababayan, na si Romilda Ewan. Ano ba talaga po tunay na pangalan ng GP? Ito nga Romilda nga yung pangalan niya Romilda Bacale. Mga kababayan, kasi yung nakita ko kanina, yung mga post ng mga DD shit, sinasabi nila na gumawa na naman daw ng kilos ng masamang gawa itong si Speaker Martin Romualdez kasi wala daw siyang kalaban. Baka daw kasi natakot siya baka matalo sa Tacloban. Paano tingnan nyo mga kababayan? Paano at kailan mangyayari na matatalo siya kung ang tatakbong kalaban ay mukhang tanim lang pala ni Digong? Diba? Paano mo GP nalaman o nasabi na tanim lang ni Digong? Ayan, nakita nyo yung picture mga ka-GP Natics. Diba? Nakita nyo yung picture, etong taong to, ayan. Ayan, si ano ulit pangalan niya? Hindi ko kasi matandaan. Romilda Bacale. Ayan siya. Saan ba, GP? Ito nga. Ito, ayan, si Romilda Bacale. Aba, tinaas pa yung kamay ni Digong. Meron din, kay Sara, meron din. Kaya lang, di ko nakuha. Tapos ito naman, yung nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Sana yan? Teka lang, ayan. October 1 to 8. Ayan. Nag-file siya ng Certificate of Candidacy. Ayan, mga kababayan. Ang problema, sabi ni George Garcia ay ito. Wait. Nawala Teka lang. Yung mouse ko kasi tumatakbo. Ang kulit ng mouse ko, nakikipaghabulan sa akin Hindi ko alam kung saan bumupunta Just give me a moment yung iba asar na asar dyan, give me a moment pa Teka. Ba yan? Nawawala talaga. Eto. Yan na ang kumandidato. Inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia na ang kumandidatong makakalaban ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkakongresista ng unang distrito ng Tacloban ay hindi rehistradong botante. Ayon kay Garcia, ang pangalang Romilda Bacale ay hindi na isinama sa inimprentang balota dahil sa distrito. Ginawa ni Garcia ang paglilinaw kasunod ng ilang tanong sa social media kung bakit wala ang pangalan ni Bacale sa balota. Ibig sabihin, walang makakalaban si Romualdez sa halalan. Dagdag pa ni Garcia, ibinasura ng Election Registration Board at Korte ang pagpaparehistro ni Bacale at itinuturing na itong final and executory. Nako naman kasi mga ka-GP Natics, Digong, sana inayos-ayos mo muna bago mo pinatakbo. Kasi eto mga kababayan, ano ba ang nakalagay sa ating saligang batas, 'di ba? Yung bago tayo pwedeng tumakbo, kailangan nakarehistro tayo.
kung hindi tayo yung alam mo yung sabi kasi dito sa balita, natatawa kasi ako dito. Ang sabi rito, she used to sabi dito, Bacale was a former regional coordinator of the Puwersa ng Masang Pilipino under the leadership of former President Joseph Estrada. She used to head the Manila Action Center under the Department of Social Welfare and Development. Earlier, Bacale said the people of Leyte urged her to run in the coming election. Okay. Kaya na lang natin, sabi niya, mga kababayan, people of Leyte daw ay nagsabi sa kanya na siya daw ay tumakbo. 'Di ba? Baka naman kasi, ma'am, ang sinabi sa iyo, tumakbo ka. Hindi po sa pagiging kongresista. Kasi kung tatakbo ka, mga kababayan, ang una mong iisipin, dapat rehistrado ka. At dapat, ikaw ay nakatira doon talaga, lehitimo na botante ka ng Leyte. Ang problema, kung magpaparehistro ka pa lang, tapos pinapatakbo ka, baka mamaya, ma'am, hindi po talaga doon ka pinapatakbo. Ang sabi sa'yo, tumakbo ka lang. Sige, puro kakalokohan. Hindi nga po eh. Kasi, di ba, sentido komon. Lalaban ka. Magpa-file ka ng Certificate of Candidacy. Hindi ka pala nakarehistro. Tapos nag-file ka na ng Certificate of Candidacy, hindi ka nakarehistro. Tingin nyo, ano mangyayari doon? Di ba? Kung gusto mong lumaban, at the first place, inaayos mo muna sana, step by step, bago ka tumalon. Diba? Oh. Ang kulit kasi ito. Sabi ni Sir Leo, nagmamadali kasi sila Digonyo na makatakbo sa Leyte. Yun nga po eh. Di ba? Sa sobrang pagmamadali, mga kababayan, nakalimutan, hindi pa pala nakarehistro ito. Tapos gusto nyo pa manalo? Sabi ng mga DDS, natakot lang si Tamba. Kaya, dinisqualify. Hindi naman, hindi lang isinama talaga, mga kababayan, magkaiba yun eh. Paano naman kasi siya maisasama? Sabi ko nga, ayusin muna dapat. Hindi yung gusto ninyo, ratrat na ng ratrat. Hindi nyo inaayos yung mga dapat ayusin. Ulitin ko lang to. Ito nakakatawa eh. Oh. Inanunsyo ni COMELEC Chairman George Garcia na ang kumandidatong makakalaban ni House Speaker Martin Romualdez sa pagkakongresista ng unang distrito ng Tacloban ay hindi rehistradong botante. Ayon kay Garcia, ang pangalang Romilda Bacale, hindi rehistradong botante. Ibig sabihin, baka pinalipad lang ito sa Leyte, doon, tumakbo ka doon. Ang problema, akala siguro nila, pag lumipad doon, pwede na kaagad na tumakbo. Hindi ka naman rehistrado. Ibig sabihin, hindi ka rin botante doon, mga kababayan. Paano ka makakatakbo? Ibang takbo ata yung sinabi sa'yo ng mga taga Leyte. Tumakbo ka na, ma'am. Tumakbo ka po ng doon, magja-jogging tayo tuwing Sabado-Linggo. Kasi tumataba na tayo. Baka ganon. Ay, talaga ba? Sorry kayo, T-Discoveries, ang mga tao dito, respectful. Diba? At saka saan mo naman nasabi, saan mo naman napatunayan na ako ay bayaran ni Speaker Martin? Nananaginip ka ba ng gising? Bayaran na ko ni YouTube. Ha? Hello, good evening, GP 3.0 thumbs up done. Maraming salamat po, Virgie Natsui. Ang kulit. Dapat yung, alam nyo, mga Digonians. Ang kulit ng pangalan, Digonians. Kasi naman mag-isip kayo ng tama. Huwag kayo nagmamadali. Ha? Sabi nila, ang maglakad ng matulin, nadadapa. Hindi ang maglakad eh. Ang tumakbo ng matulin, nadadapa. Hindi lang 'yon. Ang tumakbo ng matulin,
Ano? Anong nangyayari? Ha? Nabububog. Sabi ni Sir Leo, dapat ilang taon nakarehistro sa isang lugar at bumuboto ka doon. Ang alam ko mga kababayan, kung di ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, dapat at least 6 na taon. Tama? Sa isang lugar. Sabi ni Kokoy Palaboy, Boss GP, ask ko lang, magpapablatter ka rin ba sa banta ni Dadong Panis? Sayang ko na muna sila, yung mga nagpablatter, mga ka-GP Natics. Tsaka ako kikilos. Tingnan lang muna natin, di ba? Ganun lang yun eh. Again, doon sa mga tao na inuutusan ng kaliwang grupo, ayusin nyo naman. Yung pagtakbo ninyo, tatakbo lang kayo, ayan tuloy. Hindi nyo tinitingnan yung dinadaanan nyo, nadapa tuloy kayo. Mahirap niyan pag natinik kayo, aaray talaga kayo dyan. Ay hindi na isinama sa inimprentang balota dahil sa distrito. Ginawa ni Garcia ang paglilinaw kasunod ng ilang tanong sa social media kung bakit wala ang pangalan ni Bacale sa balota. Ibig sabihin, walang makakalaban si Romualdez. Kasi nga, ganito lang yon. Si Romilda Bacale kasi nagbabaka sakali lang. JP, totoo ba yan? Hindi, opinion ko lang. Nagbabaka sakali lang sila na makalusot. Diba? Baka kasi, sabi nila, oy, sige, takbo ka doon. Sabi ng taong bayan, sabi ng taga Leyte, takbo ka daw. Sabi naman ni Digong, sige, takbo ka doon, punta ka doon. Tingnan natin kung ano mangyayari. Ayun, nagbaka sakali. Ha? Pusong inami, hello brother Dan, likes at syempre always no skipping ads, salamat po. Yung mga natutuwa dyan, maraming salamat. Yung mga naiinis, mga kababayan, inom muna kayong gamot. Inom kayo tubig. Ha? Bago yan sa pandinig ko ha, Digonians. Kasi naman, mga ka-GP natin sa Sir Leo, yung iba dyan, DD sheets, di ba? Gawin naman natin Digonians. Kung may Noranians, Bilmanians, Digonians. Kasi naman itong mga DDS na to, hindi pa kayo hindi pa kayo nananawa. Ang dami yung mga paek-ek. Kesyo, ginawa ng paraan. Mga kababayan, unang-una, sino ba itong Romilda Bacale na to na nagbaka sakali? Nakalabanan si Speaker Martin Romualdez. Nagpunta ako ng Tacloban, mga kababayan eh. Diba? Napanood nyo yung video ko noon na nagpunta sila Digong sa Tacloban. Halos ipagtabo yan eh. Siyempre, baluarte ng mga Romualdez na Imelda. Tapos pupunta ka doon, tapos kakalabanin mo pa na ganyan, hindi ka man lang naghanda. Diba? Berador Vlog? Troy, watching from Cavite, si Dado sa taga Cavite yan, duwag yan. Talaga, Troy? Aasarin nga daw yan ng mga ibang PBBM vlogger sa A13. Pero kung hindi naman ako pupunta doon, mga GP Natics, dito lang ako sa bahay. Magmamasid lang ako. Di ba? Mako Sairo o kaya Mang Dado mismong sa tapat ng Malacanang, doon ka magwala at magmura. Pakita mo, angas mo! Mang Dado, kung kaya mo. Wala yan. Mga GP Natics. Ano yan eh. Sila kasi yung mga tipong lang. Sabi ko nga, gamitin na natin itong pangalan ni Romilda Bacale. Nagbabaka sakali lang yan sila. Diba? Pero ang totoo, takot yan. Kasi isipin mo bakit yung mga mukha ba namin hindi totoo? Sabi niya ganon, sige, magsalita lang kayo, pakita nyo, lumabas kayo, para makita namin kayo. Para pag i-screenshot namin kayo, pag patitimbungin lang namin kayo. Buang. Aurelia Adena, wag tubig GP Red Horse. Wag! Mahal ang Red Horse. Ako nga, hindi naghihinom ng Red Horse. Diba? Yung mga dyan, yung mga galit kay Speaker Martin Romualdez at yung nagsasabing namimigay ng puro ayuda. Yun ang minahal ng taong bayan eh. Kasi nagsisisi ang mga Duterte o mga Digonians, mga kababayan, na hindi nila ginawa yung ayuda.
na kung saan mas lalong minahal ng taong bayan dahil nakikita, kaya nga akap mga kababayan merong isang ano dyan tumakbo, dating ano ata, officer o dating tao ni Digong na nagsabi, bukas ibabalita ko yun, sabi niya ganon, bakit daw puro ayuda ang pinamimigay, hindi daw wala pa rin trabaho. Sabi ko, teka, akap yun di ba ang akap pinamimigay para sa mga taong may trabaho, kaya lang kapos ang kita? Jologs. Di ba? Mag-iiyakan na lang kayo mga Digonians. Kawawa naman kayo Magpapatakbo lang kayo ng mga tao. Paghandayin nyo muna. Ayusin nyo muna bago patakbuhin. Patirahin nyo muna ng ilang taon doon sa Leyte. Tapos ipa-register nyo muna, patirahin nyo ng mga 6 na taon sa Leyte, baka makatakbo. Kung ayaw nyo naman, mga kababayan, patakbuhin nyo na lang kasi baka mamaya lumalaki na yung bilbil. Diba?